Maulan na panahon. Ayan, mga bagong ligo po kami. Good morning. Kasi alas 10 pa lang. Tapos, ayan, maulan. So, bali, pinaligo ko na silang dalawa. At saka napapansin ko yung damit ni Sia, baliktad. Oh, yung nasa likod, nasa harapan. Yan, baliktad nga guys. So, baliktad nga. Yan, medyo lumalakas po yung ulan. Yan, yung damit ni Sia, damit ni Reslin, saktong-sakto na. Tapos, ayan po, yung damit ni Reslin, parang sakto lang sa akin. So, ayan guys, maulan po ngayon. At nandito lang po kami sa tindahan. Tapos, yun, iwan ko kung may trabaho yung papa nila at saka tito kasi maulan nga dahil trasis po yung ginagawa nila. Siguro walang trabaho pero nandoon naman sila. At happy lang po ngayon kasi Sabado po na araw. At mabuti naman po guys na umuulan kasi lalakas yung source ng tubig namin. Kagabi pa yung ulan pero kaninang umaga tumigil po siya. Medyo uminit tapos umambon. Tapos ngayon alas 10, 40 City, ayan. Lumakas po yung ulan. Okay lang po yung daanan magkaputik. Basta umulan. Kasi kailangan namin ng ulan, guys. Para hindi po matuyuan po yung namin. Yung puso. Mapupuno na yung batya ng tubig dahil po dyan sa yan, sa trapal. Makakag-ipon din po ako ng tubig. Pwede po yan gamitin po paglaba. Yan. Naman yung namin labas matubig. Kasi po yung namin yung dito ba yung puso namin is dito banda. Tapos parang mataas po yung yung banda dito mataas. Kaya naanuhan po yung puso namin, natutuyuan pag oras ng tag-init. Pag hindi umulan mga isang buwan, wala, tuyo na talaga yung source ng tubig namin. Siguro kung dito po sila sa medyo mababa kasi yan. Dito po na tatambak yung yung tubig. Siguro kung dito banda siguro sila naghukay para sa tubig, mas mabuti-buti siguro kasi kahit kunting ulan or kahit isang araw lang yan na po yung tubig. Dito kasi mataas. Kaya madaling matuyuan yung namin. Kahit mga lang, 2 linggo hindi po umulan, talagang yung yung tubig kumukunti. Kunti na lang po yung ihigop ng motor ng tubig. So yung motor parang po siya, nagpapalya-palya. Tapos hindi namin pag makaipon lang po kami ng mga kalahati sa sa drum, pinapatay na namin kasi umiinit po yung motor. May cause po na masisira yung motor namin kasi syempre humihigop siya. Nag-iipon muna para makahigop. So bali yung motor namin is umiinit. Kung siguro dito lang banda yung ginawa nilang paghukay para sa source ng tubig, mabuti-buti. Kasi medyo mataas
hindi naman po na ano, okay lang naman po kung hindi siguro siniminto. Kasi yung ano, yung tubig, yung pag ano po niya, sa waray namin, pag hunog is papunta sa ilalim. Ikaso na kasiminto nga, lalo na dito, walang dadaluyan ng tubig. Yan. Nagkakatubig dyan, walang dadaluyan kasi kahit magbutas pa ako dyan sa pader, hindi naman yan dadaloy kasi mataas nga yung lupa. So ginagawa ko dyan, pag wala ng ulan, mga ilang araw walang ulan, nandiyan pa yung tubig, dinadaspan ko. Kaya ayan, naglagay naman po ako dito ng trapal kasi medyo naiimbak yung tubig dyan. Hindi po nakakadaloy naman dito kasi ayan, meron pong parang kanal na yung trapal. Papunta dito sa loob yung agas. Yung ginagawa ko na lang, yan, naglagay po tayo ng palanggana or batya. Batya ba? Tapos pag napuno na yan, nilalagay ko sa balde. Tapos sinahakot ko sa likod. Nilalagay naman sa isa pang batya. Kaya ganun. Kasi nakasiminto na po doon, yung tubig sa likod dumadaloy. Hindi po mismo sa ano niya kasi simentado. Kung lupa lang siguro, dyan mismo ano yung tubig. Parang sisip-sipin ng lupa pa ilalim. Kaya ganun. Kasi mataas dito banda talaga. Napapansin nyo naman po guys, pag malakas na malakas yung ulan or tag-ulan, yung bumabaha lang po talaga is dito lang na porsyon dito lang. Kasi yung tubig doon sa bukid papunta dito. Yung banda dito, hindi yan talaga natutubigan. Yung banda doon. Yung dito lang. Dito lang yung natutubigan, papunta doon sa likod naman. Yun po guys. Yun po yung nangyayari. Kasi yung sa amin, talaga, nauubusan ng tubig. Yung doon naman sa taas, yung bahay na yun, nakaano din po sila, katulad po din sa amin. Meron din silang bomba, pero hindi po sila natutuyuan kasi malapit sila sa sapa. Sa sapa dyan. Yung isang sapa dyan na kung saan po si Bon nahulog. Sapa po yan, sapa. May tubig. So, syempre, hindi sila matutuyuan kasi malapit sila sa sapa. Ganun. So, ayun po guys. Medyo humina po yung ulan. Alas 11 na po. Ayan. Yung halaman. Napuno na yung ano. Yung fat. Napuno na. At dito naman, ayan. Nilagyan natin ng pixel para yung tulo niya hindi kumalat. Kasi meron po tumutulo dito sa bubong. Ayan po. At epektibo naman po yung trapal natin na binili. Yan. Tapos dito sa office ko, kinuha ko na yung mga nilaban ko kapon kasi natuyo na. Tapos ito po yung yung uniform ng mga trabahante, hindi ko lang kinuha. Ginanyan ko lang. So, hinihintay ko lang po sila na naman na umuwi ngayon kasi updi lang para din po maisabay sa paglaba ko ngayon. Tapos meron tayo ditong nakababad na puti. Hindi naman siya masyadong puti kasi
Meron po tayo dito. Wag na lang kasi ano ko po yan. Underwear. Um, hindi naman yan babad na babad. Nilagyan ko ng sabon kasi ready na po. Ready na po yan paanuhin. Paanda rin. Hinihintay ko lang po yung dalawa para yung binihisan nila masabay sa paglaba. Yan po guys. Yan po guys yung araw-araw natin na routine. Naka-update po tayo sa mga gawain. Naka-monitor na para walang makaligtaan. Tapos maghihintay tayo ngayon sa kanila dahil sahod nila ngayong araw. Hintayin pa natin sila kasi wala na kaming bigas. Hindi pa kami makakagsain. Naubos. Kasi sila yung bumibili ng bigas. Kagabi naubusan yung binili nilang 10 kilos hanggang kahapon lang ng tanghali. So kagabi tayo na po yung bumili ng bigas 1 kilo. Sakto lang naman po sa amin. Tapos ngayon sahod nila, sila na naman yung bibili ng bigas at ulam. At tag 5 kilo sa kanila ni Christian at saka ni Ronald. Tag 5 kilo sa kanila. Tapos ulam ngayong tanghali. Nag-aambag sila. Hindi naman po gaano kalaki yung sweldo nila. Sakto-sakto lang. So nakakabili naman po ng pagkain. Mabuti na lang yun kaysa sa tambay, nakatunganga na tayo yung tayo yung nahihilo sa kaisip kung paano. Ganun. Kahit kunti lang ang sweldo, okay na lang yun. Pero meron naman po silang benefits sa sweldo nila. Kaysa dito lang sa bahay, magtatambay, maninigarilyo. Sigarilyo ng sigarilyo, walang income. Nakatunganga lang. Tapos, pag may imbitang inuman, pupunta. Parang nakaka-stress. Ganun. Yan, medyo humina yung ulan. Kasi mga ilang linggo na talaga na hindi umuulan dito. Kaya parang nababahala talaga ako pag hindi umuulan. Kasi yun, talaga, matutuyuan po kami ng tubig, tapos babalik na naman po kami kila madam, makikikunik na naman po kami kila madam, parang nakakahiya na po. Na yung naman po dito, yung nag-ayos, yung gumawa ng puso sa Sir Regan naman yun. Sila po yung naghukay. May usap-usapan siguro daw paggawa nila dito, paghukay nila, paggawa ng puso. Natapat po sa ganitong panahon, medyo maulan-ulan. So kahit mababaw yung hinukay, nagkakaroon agad ng tubig. Pero sabi, 20 feet daw kuno yung lalim nito. Pero yun nga, sabi, natapat daw sa medyo maulan na panahon, yung hukay kahit malalim or hindi pa malalim, is nagkakaroon ng tubig. So, ikaw, kampante na hindi na yan matutuyuan. Pero hindi naman po kami lang yung natuyuan nung panahon ng tag-init. Marami po kami ditong natuyuan ng puso.
Pero sila madam, hindi sila natuyuan. Kasi naman po, yung puso nila, syempre nandyan naglalaba, tapos lupa lang yan. Yung ginagamit na tubig, so parang bumabalik lang din siguro. Kasi pag time na nagpapaagas po kami, meron pong amoy. Meron pong amoy yung tubig nila. Pero dito naman po sa amin, maganda naman yung tubig, walang amoy. Yung dito sa amin. Kasi lang, katabi puso nila, labahan, at saka malapit din po sa CR. Tapos labahan, ganun. Tapos yung pag ng tubig, dyan lang. Siguro nagkakaipon-ipon na yun. Pero wala tayong magagawa kasi mag-inarte pa tayo. Wala tayong tubig na magagamit. Tapos kung puro mineral yung gagamitin natin, mapupurdoy kasi yung isang linggo nga lang namin na mineral, anim yan. Sa isang linggo hindi po nagkakasya, kinukulang pa sa inumin lang, at saka sa pagluluto ang gamit. Minsan noon na hindi pa kami na kakabit kay hindi pa na iidiyahan na kumabit muna kay madam yung mineral yung ginagamit. Hay nako, tag 25 yung isang bote ng mineral. Ilan kami nagagamit, tapos maglalaba pa ako. Yung 500 na tubig hindi nagkakasya sa isang araw. Kasi yung 5 na yan, 6 na yan, 125. Siyempre yung paglaba, magastos yan sa tubig. Ayun, inutusan ko lang muna si Chrislyn bumili ng 1 kilong bigas para makapagsaing na. Hindi na lang po ako maghihintay sa kanila. Kasi lumalakad yung oras. Ayan, nagtampisaw na sa tubig si Chrislyn. Hanggang doon kasi yung yung tubig. Kasi yung yung bato natatabunan na po dito. Yung pinaka daanan namin, pinakatulay, natatabunan na. Linisan po yan banda dito sa gilid kasi yung mga bato na tabunan na po ng damo. Yan, kumukulog. Sasain na lang tayo. Sasaing. Yung ulam namin kagabi, prito. Tapos, ginataan, inadobong gata ni si Ronald naman yung yung nagluto kagabi. Naubos din. Prito, tapos inadobong gata. Hindi ko na i-vlog dahil tapos na ko mag-vlog sa time na yun. Mag-upload na po ako.
Kaya hindi ko na po na i-vlog yung luto ni Ronald. Yan, tumigil na po yung ulan. Kumukulog naman. Lapit na pong mag alas 12. Kaya magsasaing na lang po tayo para pagdating nila, kung may dala po silang ulam, yun na lang po yung lulutuin. Ayun, hindi nakabili si Chrislyn ng bigas dahil wala daw tao yung may tinda ng bigas dito. Walang tao. So, mapipilitan tayong maghintay sa kanila. Mga ilang oras na lang naman, darating na po sila. Yun, maghihintay pa rin tayo. Basta nakahugas na po yung saingan. Kasi yung isang tindahan dito, walang tinda na ng bigas, parang papalugin na din. Yung isang tindahan naman dito is talagang sarado na. Ako naman, hindi pa po ako nakabili ng bigas dito na ititinda, na parang ko rin na nararamdaman na kami rin din po yung makakaubos pag nagtinda po ako ng bigas, guys. Agoy, Ginoo ko. No choice, guys, no choice. Maghihintay talaga. Tapos malayo naman po yung grocery dito sa amin na meron talaga tinda nandoon sa eskina. Hindi naman po natin mautusan si Papa Bits. Kasi sumusungit. At si Sansan naman, wala naman po dito kasi meron po silang practice sa nila, banda. Practice ng DLBC. Yung mantil ko parang na sa kahit anong gawin, kahit may padikit, na pa rin yung yung forma. Kasi dinidiinan kasi ng mabuti. Yan kasi yung mantil ko, linagyan ko ng padikit para hindi po siya pero ganun pa rin na sa forma nawawala. Yan, tingnan nyo, hindi na pantay. Mas na po dito, mas mahaba. Kasi yung mga ko dito, parang may mga magnet yung mga hinaya kay bangin magusi. Ben magusi na kukuang kaladida. Tingnan nyo na na. Ay, nako. Kahit anong paganda ng natin. Yung anay kay ginaayos ko didi. Ayo pag ipadikit anay. Sus, Ginoo ko hisiya. Hindi ko sinabi na tulungan mo ako.
Pinadikitan ko guys kasi para hindi po ba siya mahulog or maano. Pero ganun pa rin. Nawawala sa sa purma. Siya yun na paglakmita. Siya. Balik ka to kwarto, balik. Wari ako magtawag ay mo, balik. Balik ka to kwarto. Pasaway ka. Pinapadikit man yan na hindi pa pantay. Hintayin na lang natin po sila, mga ilang minuto naman darating na. So yung gawin na lang natin is magtupi muna. Para hindi po masayang yung oras natin. Sarado daw yung yung tindahan na may tinda ng bugas. Bugas or bigas. Iisa lang yung yung may tindahan. Hello guys, alauna na, hindi pa dumadating sila. Christian, hindi pa kami nakapagsaing at ayan, medyo uminit na. Wala po kaming mabibilhan ng bigas dito na malapit kasi sarado ngayong tindahan. Wala pong mautusan. Ayan si Chrislyn, sarado daw yung tindahan. Siya lang naman po yung may tinda dito. Hindi natin mautusan si Pakobits kasi alauna na. Di pa dumadating yung dalawa. Bilang naman sila ngayon. Iwan ko kung ano po nangyari. Nung nangyari guys, ayan, nagugutom na ko sila. Nagugutom na si Chrislyn. Pero binigyan ko na sila ng tag-isang biskwit. Yun nga, pinapabili ko siya ng bigas para makasaing na lang. Kahit walang ulam, basta may kanin na, pwede naman silang kumain. Ang problema lang po guys is yun, sarado yung binibilhan ng bigas dito na may tinda. Namang cellphone na dala yung dalawa na ma-chat kung di ba sila ngayon or half-day lang. Ay nako, balik kaya doon Chrislyn, baka bukas na. Yung isang tindahan kasi walang tinda na kasi yung half ng tindahan nila ay sarado din, yung kalati lang yung yung bukas, pero wala din yung tinda. So, papabalikin natin doon si Chrislyn sa tindahan. Medyo umiinit na naman, wala nang ulan. Yun lang, magtatampisaw pa rin po siya sa sa tubig. Ilang yun, sinabalik ka doon, baka nandun na yung baka bukas na yung tindahan. 1 kilo? Oo, 1 kilo lang. Ay pagdalagan. Oh my gosh. Late. Nagreklamo na si Zia, nagugutom na daw po siya. Pero binigyan ko po ng tag-iisa muna ng biskwit. Yun, nagugutom pa rin siya. Meron naman po kaming kanin dyan sa misa, yung dukot. Hindi naman yung kumakain sila.
kaya nangyari? Launa 19 na po guys. Dati-dati alas 12:30 is nandito na po sila. Yan, medyo uminit na po. Mayroon na po araw. Pero parang kumukulog. Kumukulog yung kalangitan. Nandito na sila. Yan, may dalang bigas. Tagpa 5 kilos. Alaw na naman. Naghintay pala kayo. Naghintay pala sila sa sahod nila. Tapos, babalikan nila yung ulam. Kasi, yung binili nilang ulam manok na buhay, pinapabalik pa sila. So, ngayon guys, magsasaing na po tayo. Late na po yung pananghalian namin dahil 1:21 na po. Yan. Tagpa 5 kilos sa kanila. Yung ulam namin guys, ayan, kakatayin pa lang. Native na manok. Yay, baka lumipad. Nawala na yung gutom nila kasi bumili na ng candy. Dumating na po yung nebulized na in-order ni Mama Walin. Ayan. Binabasa pa ni Papa Bits kung paano gamitin. Portable nebulizer. At dito na na po. Nag-umpisa naman po tayong maglaba habang sila po is nag-aano pa ng manok, native na manok. Yan, kakatayin nila. Di pa tayo nakapag-ipon ng tubig at ayan, uminit na po. Alas 2 ng tapat. Mainit na po guys. Hindi pa kami nananghalian, nagluluto pa lang. Yung pananghalian namin ngayon is diretso na siguro hapunan. Tapos na tayong maglaba. Samantala po guys, yung ulam namin is niluluto pa ni Nonax. Alas 3 na. Yan, niluluto pa po yung ulam. Alas 3 na po, alas 3. Tapos na din po tayong maglaba. Diretso hapunan po yung namin ngayon, pananghalian. Na lang po tayo magdra-dryer. Medyo umaambon. Manok na ginata, tapos hahaluan na naman ng pundol. Kumuha si Christian ng isang bungad dito sa likod. Bali, yun po yung ihalo sa manok. Imbis na papaya, pundol na lang kasi wala naman pong papaya dito. Papaya na tanim. Pundol na naman po yung yung ihahalo. Bali, yun po yung pinakagulay. Mamaya ipapakita natin yung pagluto ni Nonax, ni Ronald po. Yan, pang last batch na pag dryer. Adaman, ano sa nga waray na
Dito, kuha makuan, 25. 25. Ubusan ng bala ng butane. $25. Oh. Iwas na yung gapper. Ano iwas gapper dito? Trabaho material dito. Trabaho naman at opisina. Iwan ko pala si Pix kung dumating na po sa Tacloban kasi wala pa namang nakikita kong live si Mama Pix or si Pix Vlog na dumating na po si Pix sa Tacloban kasi ngayong 5 na po yung dating ni Pix or uwi galing Maynila. Di ko lang alam kung yung flight ni Pix kaninang madaling araw or mamaya pang gabi. Kasi na kwento yun ni Mama Pix na 5 yung yung uwi ni Pix Vlog or flight. Hindi ko pa naaano yung Facebook ko kung may live si Mama Pix or ni Pix na nakauwi na po siya. Oh my gosh. Oh my gosh. Ano pa? Naputol. Suka. Nilagyan na po niya ng ng pamintang durog. Tapos papakuluin muna. Yan, maraming si Nunax. Maraming proseso yung ulam niya. Ginisa muna sa bawang sibuyas. Yan yung ano po niya, sangkap. Tapos yan, maggagata pa po siya. Tapos nandito na po nakahanda na yung kundol. Tapos yung pagpasarap po niya is ayan, butane. Joke. Kasi naubusan po ng butane. 2 butane po yung ginagamit namin. Kasi wala na pong gas. Tingin itong kuwan. Tuyo suoy. Tapos paubsa ito na sabaw. Dapat nagpupuga ka ng hatok. Ayan, piga na po siya ng niyog. Time check guys, 3:30 na. Guys, hindi ko masya yung Wala nang sabaw guys. Butangin kuan. Takpala na
Adobo sa gata. Native na manok. Kudan guys, yung ano namin. Asya. Yung chief cook. Chief cook namin mas lalong pumuti dahil nasa babaw po siya ng bubong trasis. Gutom na si Chrislyn. Umaano na daw yung tiyan, nagumagalaw. Tiruin niyo po guys, mag-alas 4 na, manananghalian pa lang po kami. Ayan, pagkatapos namin kumain, matutulog na kami dahil malapit na pong maggabi. Paggising namin nito, mga alas 12 ng madaling araw, yun pa yung namin, hapunan. Ayan na po guys, malapit na po siyang maluto. Ulam namin for today. Luto na guys. Gutom to the max. Ayan, hindi na nakapaghintay. Mukbang. Mukbang for today. Bang kutsarate. Nunak sa kalam. Nunaks. Yan, nahulog na yung kutsara. Nahulog na. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive for thy bounty through Christ our Lord. Amen. Dear Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Kainan na. Yan, tag-isang paa sila. Tag-isang legs ng manok. Mainit. Yan, yung sa akin dugo. Atay at saka kundol. Kain tayo guys. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Gutom? Tayo ang winner guys. Tayo ang winner. Ayan, tayo ang manghuhugas kasi madami at medyo may malaki. Hindi kakayanin ni Chrislyn. So, ako na lang po yung maghuhugas. Yan naman po yung nagwawalis. Tsaka nag-file ng mga upuan. Nag-relax na po si Ronald. Kasi pagdating sila po yung nag-ano ng manok. Nag-ihaw. Nagkatay. Kasi Christian yung nagkayod ng niyog. Umakyat doon sa likod pagkuha ng kundol. Habang tayo'y naglalaba, kaya ayan, sabay-sabay pong natapos. Tapos tayong maglaba, nakaluto, kain. Kaya ayan, hugas na. Pero yung oras guys, alam niyo kung ano na? Alas 4:20. Malapit na pong maghapunan. Mamaya pa naman, may sobra pa naman na ulam. Magsasaing na lang po tayo. Kung sinong gustong kumain mamaya, yun na lang po yung kakain. Kasi tayo busog na. At gusto ko na din pong mag-relax kasi medyo sumaspit na po yung likod natin. Dire-diretso na trabaho. Resulta, sumasakit yung likod. Likod at saka baywang.
Si Yang, katatapos lang kakain. Tarotambling ka na dyan, tarotambling. Pinapatulog ka. Hindi ka makakatulog kasi malikot ka. Likot ka ng likot. Oh my gosh. Sina. Palusot banda doon sa isang pinto. At dumilim na naman yung kapaligiran. Yan, maitim yung kalangitan. Aakman na naman pong umulan. Yan, mahangin guys, humahangin. Di nagutom? Nagutom ako. Busog na ako. Busog na ano guys, busog. Ano? Natikman yung yung kagutom. Pananghalian, alas 4 na. Tapos din yun. Ha? Hindi na tayo kakain, matutulog na. Ano man? At may ulam pa naman po kami. Ayan. Mayroong pa po kaming mauulam mamaya. Siguro mag-aano na lang po ng bulad para iparis. Ano? Oh, gagabi na daw. Gagabi na kasi yan. Dumilim yung kapaligiran kasi papaulan na naman. At yan si Papa Bits naman, yung nebulizer, chinards niya po. Ha? Testingan? Testingan. Parang ano na po yung ano niya. Yan, kumukulog. Yung klima po ni Papa Bits parang umano na to, humumok. Parang sa Tagalog guys, yung hindi na matigas. Parang lumambot na po yung niya, yung klima daw niya, parang pakiramdam niya is nandyan na sa niya, sa may lalamunan niya. Pwede na po niyang ipalabas. Yan, try po ni Papa Bits yung nebulizer na in-order ni Mama Walin. Madilim dito guys, madilim. Pero dito, ayan, may araw. Sa kabila. Ano nito guys, kung gumana. Ayan. Hindi umandar. Baka may pinipihit pa. May pinipihit pa. Kasi yung manual, maliliit yung litra, hindi namin mabasa. Sino? Yan. It's a prank guys. Sayang yung medisina. Baka hindi sintro sa yung niya. Hindi. Tanggalin mo muna ito, tanggalin mo ba, tas isintro. Pero sintro naman yan, nakasintro yan, hindi umaandar guys. Ano yun? Sus, it's a prank scam. May lubot. Naka-charge naman po siya. Dapat aandar yan. Oh,
Yun pala, si Papa Beats. Wala palang sounds. Papa Beats, kuwan, iya. Anto Papa Beats? Bet! Anto man itaod? Uy, Bet! dapat pala nakasaksak. Tapos kung dadalhin, lalagyan ng battery. Ilagay yan para hindi yung usok lumabas. Dali, ginasasayang yung dapat pala nakasaksak lang po guys. Kaya pala, sus. Dali, kaya mauubos yung hangin. Yung aso, yung usok. Sayang. Ubus na. Yan, usok na tuloy. Usok. Wala pala siyang ingay. Hindi pareha ng nebulizer na pag dito sa bahay ganyan, pag dinadala ito lang. Pag dinadala mo sa labas, di rin natatao dito. Ubus na. Pag sa labas, pagdala mo ito yung kailangan pala. Kung dito lang sa bahay, ayan, merong pang dalawa kasi. Dalawa. Yung isa maliit. Yan. Pambata? Pambata pala ito. Ito, maliit, pambata. Yan, para sa malaki. Meron pala siyang tunog maliit lang. Hindi katulad ng nebulizer sa ospital na maingay. Yung umuugong ba.